We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storicon at the Story Conference. I'm Ed Lingao. VP Sara Duterte says she does not regret her threats against President Bongbong Marcos, his wife Liza, and his cousin Speaker Martin Romualdez. The VP earlier said she had contracted somebody to kill the three if she is murdered. The VP says it is better they know that she would not die in vain. Earlier, Duterte skipped an NBI probe about her threat and instead sent her lawyer. The Senate and the House have approved the bicameral report for the 6.35 trillion peso national budget for 2025. The report includes the increase in funding for health, education, and disaster response. Congress also kept the slashed budget of the OVP at 733 million pesos. And over 3,000 families, around 12,300 people, are now in evacuation centers following the eruption of Mount Canlaon. Authorities are targeting to evacuate about 60,000 residents within the 6-kilometer permanent danger zone of Mount Canlaon. And joining us today, hahabol maya-maya si ang ating resident political pundit, Tito Ronald Llamas. I think he's still in Europe. And from the Philippine Star, kasama natin ngayon si Ami Pamintuan ng kanilang editor-in-chief. Ami, magandang hapon and happy, anong araw ba ngayon? Wednesday. Happy Wednesday, Ed. What's your big story for today? Siyempre, yung budget, merong na-retain yung malaking 1.3 billion cut kay OVP, Office of the Vice President. Na-retain din at nakuha yung AKAP, napasa yung AKAP. Dahil sinama yung mga senador. Pero wala nang subsidy yung Philippine Health Insurance Corporation. So, hinihintay ko pa kung ano yung final figure dun sa unprogrammed appropriations. Kung magkano yun na pagkasundoan. Kasi yan ang hinihintay ko. Sa BICAM sila madalas naghahabol ng unprogrammed eh. Nagdadagdagan ng unprogrammed eh. Yun na nga. Pasado na yan ng BICAM eh. So may final figure na dapat siya. Yung unprogrammed. Teka. Na-approve na ng dalawang panel ang BICAM report. Pero na-approve na ba ng bawat chamber ang kanilang reports? Oo nga pala, i-ratify pa. Hindi na pwedeng galawin yan kapag in-approve na ng BICAM. But they have to ratify. Doon mismo sa BICAM yung insertion. Yeah. Di ba? Unless mag-focus. Hindi pwede, i-ratify mo lang yun eh. Ratify. Pero wala pa tayo sa ratification. Wala pa. Pero sinabi na ng Malacanang, naghahanda na ako sakasakali daw, the President always has the prerogative to exercise his veto powers. Although hindi naman in-specify kung ano yung baka sakali niyang i-veto. Well, the President can veto but he cannot add. The President can reject lines but he cannot add lines. Yung line item lang. Line item, pwede siyang mag-disallow. Oo. Di ba? Oo. Pwede siya mag-disallow. That in effect is a veto eh. You take out a line. But you can never add one. Hindi siya pwede magdagdag. Wala na yung 1.3 billion ni OVP, wala na. So goodbye Philippines talaga yun. That's goodbye na yun. Sa bagay, at this point, I don't think there's any hope anymore of that coming back. Kaya nag-party na lang siya, nag-Christmas party na lang siya with the media kanina. To your point, today dapat ang kanyang appearance doon sa NBI. That was the rescheduled appearance from later last month. Hindi na. Which she begged off from dahil meron dapat siyang attend na House Committee hearing. Thanksgiving party. So in this case, what was it supposed to be? A Thanksgiving party ng... Thanksgiving party with the media. So the reporters, the Manila reporters who covered the OVP, ganun ba? Although nung in-announce yan last week, sinabi na ng NBI eh. Sabi, naku, mukhang hindi kami sisiputin. Nang in-announce na may party, kasabay nung kasi 11 a.m. yung party eh. 11 to usually after, hanggang noon na yan, di ba? Tanghalian na yan. Siyempre naman. yung sa NBI, 10 yata, umpisa ng 10 probe. Alam ka namang 1 hour lang yung probe na yan. Teka, Ami, ang reporter ng Signal, ang mojo natin si Merimon Reyes is there right now. Makibalita tayo. Merimon, so, ano nangyari dyan? Ikaw ba'y naki-party o ikaw ba'y naki-halubilo sa NBI?
Nako, Sir Ed and Miss Ami, nag-abang tayo kanina umaga pa lang sa NBI para nga doon sa kung sakaling may surprise na pagpapakita itong si Vice President Sara Duterte. However, tulad sa nabanggit din nitong mga lumipas na araw, totoo nga hindi sumipot si VP Sara and yung legal counsel niya na si Attorney Paul Lim lang yung pumunta kanina. And ang pinresenta niya ay isang sulat kung saan nakalagay dito na yun nga dinedenay na ni VP Sara yung mga paratang in relation doon sa threats na binitawan niya patungkol nga dito kanila President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Kasabay dito, hindi raw kasi makapunta si VP Sara dahil meron pa siya mga activity sa opisina including yung Thanksgiving party, pag-uwi niya raw sa Davao para sa paglibing ng kanyang tiyuhin, and dahil nasabi naman daw sa kanya ng kanyang legal counsel na pwede naman daw na hindi siya pupunta. And nakalagay din dito sa letter na si Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla at si Executive Secretary Lucas Bersamin ay mga alter ego daw ng Pangulo. That's why sana raw ay maintindihan ng NBI yung kanyang distance or kawalan ng interest na magpakita o magbigay pa ng pahayag. Though nasabi naman tungkol dito ni NBI Director Jaime Santiago, wala kasing counter affidavit na nakakabit sa sulat. So technically, walang ibang naging sagot yung side ni VP Sara Duterte. Puwera na lang dito sa sulat na ginawa ng kanyang abogado pero with her conformity. Pero ang sabi naman din nila, kung sakali daw na sa mga susunod na araw o linggo ay magkaroon o magpakita ng interest si VP Sara na baka raw may kailanganin pang impormasyon ng NBI at pupunta raw siya, welcome naman daw siya sa NBI. Pero hindi na mag-schedule ng another day para lang hintayin talaga si VP Sara. So magpo-proceed ang NBI sa kanilang investigation based na sa evidences na meron sila, including itong virtual press conference. And by Friday, matatapos na raw yung kanilang investigation kasama yung mga members of the press tsaka vloggers na nandoon sa virtual conference na kanilang binigyan ng subpoena. 2 to 3 weeks yung time ng kanilang magiging discussion and by January daw hopefully mailabas na nila yung kanilang report tungkol dito. And kanina lang din nagkaroon nga ng press conference naman itong si Vice President Sara Duterte and ang nasabi niya, natanggap na raw nila yung kopya ng impeachment complaints na final sa kanila pero they're also expecting for another one. So baka total of 3 daw yung impeachment complaints na haharapin nila. Pero currently, yung kanyang legal counsel ay, kumbaga, take na nila into their hands yung legal matters tungkol dito. And kung sakali man daw na magkaroon ng warrant of arrest in the next weeks to come, wala daw siyang plano na tumakas o umalis. Haharapin niya raw ang mga iyon. Marymon, quickly lang, yung sa sulat ng abogado ni VP, which she confirmed to, paano pagkakapaliwanag niya doon sa alleged banta? Sabi mo kasi, dininay niya na mayroong banta. Ano ang paliwanag niya in writing doon sa kanyang sulat? Eto, if pwede kong basahin. Sige. That said, our client vehemently denies having made any threat constituting grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 RA number 10175, terrorism or any other punishable act under RA number 11479 or any other crime. Tapos nakarugtong pa dito, since your office acknowledges that it has access to publicly available material on the internet, we are confident that the content and context of the entire press conferences, subject matter of your investigation will bear this out. So yun lang siya. Pero isa pa sa mga nakalagay dito na nasabi din ni NBI Director Jaime Santiago, nagpasalamat din sa kortesiya itong panig ni VP Sara dahil nga raw na-accommodate naman kahit pa paano yung unang 2 request na kanyang binigay noong November 29, Sir Ed. So hindi siya nagpaliwanag. Ang sinabi lang niya basically is nandiyan naman yan sa internet, accessible sa lahat. Panoorin na lang ninyo at dapat maintindihan ninyo kung anong konteksto ko. Ganun ba? Yes, sir. Yes, Sir Ed. And nakalagay din dito na confident daw sila na given your letter's assurance that the threats to our client are also being investigated, the same attention and vigor are being devoted thereto. Yun nga lang, wala din sa aming nabigay na ibang detalye. Kasi nung last time, may nasabi rin kasi si VP Sara na kahit siya raw mismo ay merong threats na pumapaligid sa kanya. Pero since hindi naman sila nagkakaroon pa ngayon ng ibang form of communication, hindi rin kami nabigyan ng detalye pa tungkol dito, Sir Ed. Ami? So actually, ang dinideny niya, hindi niya i-deny na nagsalita siya ng ganon na she contracted a killer kung sakaling mapatay siya. Ang dinideny niya is that it constituted a criminal offense. No? Yan yung dinideny niya. Under grave threats and under the anti-terror law.
Oo. Yan ang dinideny niyan. Hindi criminal offense yung ginawa niyang, yung binitawan niyang mga salita. Yes, Ms. Ami. Kasi parang yung, sa last time ang sinabi niya pa rin, taken out of logical context nga raw yung sinabi niya. Mga conditional ito. So parang ganun pa rin yung lumalabas dito sa letter na ito, Ms. Ami. Natanong din ba kasi ang sabi ng NBI si Director Santiago, sinabi din niya gusto din daw niya sanang tanungin yung kampo ni VP Sara or the Vice President herself na mag-expound on the supposed threat naman sa kanya. Wala bang sinabi in relation to that yung abogado ni VP Sara? Naku, wala na, Miss Amy. Kasi ang kaninang nasabi lang sa atin, ambush interview lang yon dahil hindi na rin nagpa-unlock pa ng pahayag itong si Attorney Paul Lim. Pero ang pinakamalinaw lang, nagkausap daw sila and ang NBI na lang daw ang mag-handle nito. Basta ang malinaw, hindi makakapunta si VP Sara and nakasulat na sa letter kung ano na lang yung gusto nilang maging yung tugon nila doon sa supposed na subpoena. Pero yun nga, walang counter affidavit na nakafile. Purely yung letter lang na sinulat ng abogado with the conformity of VP Sara Duterte, Ms. Ami. So wala na silang balak mag-file kasi ang sabi sa akin ni Director Santiago, pag hindi yan nag-file ng counter affidavit, ang ano niyan, deemed waived na yung kanyang right na mag-file nga nun. At iakyat na nila yan kung ano man yung finding. At kung sakasakala, didiretso na yun sa DOJ, bahala na. Baka ma-file yan sa korte. So wala na talagang balak mag-file ng counter affidavit. Miss Ami, wala na sa aming iba pang nabigay na detalye tungkol dito. Pero kasi supposedly, itong letter, ina-expect din nila na may counter affidavit na talagang nakadikit pa dito. Pero since wala, ang mangyayari is yung investigation, it will proceed and ang basis na nito, yung mga evidences na nakakalap na lang talaga. Pero pagdating doon sa pagpa-file pa raw ng mga kaso, though by rule of law naman, kahit hindi daw individual ang magpa-file nito, pwede rin daw na law enforcing agencies, wala naman daw magiging problema dito. Basta within the next 2 to 3 weeks, pag-uusapan nila to and by January, yung final report daw, lahat ng magiging laman nito, hopefully wala raw magiging butas pa na ke-questionin ng kahit na sino. Well, it's true naman na may condition yung banta ni VP Sara, may condition naman talaga yan. Literally may condition. Although, on the other hand, by its nature, a threat is conditioned on you doing something or not doing something. Yan ang nga sabi ni Jimmy Santiago, di ba? Sabi niya talaga namang pag grave threat, may kondisyon. Halimbawa, gawin mo ito. Ako, hindi. Huwag mo akong bayaran, hindi mo bayaran utang mo, papatayin kita. Hindi ba? Kaya sabi niya, talagang yun ang nature ng grave threat. It's a conditional offense. Kasi kung hindi grave threat yan, ginawa mo na. Murder na yan ko, hindi na yung grave threat. Di ba? Or homicide. Meron ako, one more question for me. So malinaw na walang kaso na hindi umattend si VP Sara. Basta in effect, she's just waiving her right to make her position known formally. Maliban doon, walang ibang kaso yan. I mean, she's not required to attend, in other words. Yes, sir. Technically, yung wala na dito is yung investigation. It will proceed without her side na of further explaining kung ano nga ba yung mga binitiwan niyang supposed na threat. Pero ang nasabi rin dito ni Director Santiago, since may kasagutan naman daw na dinala via itong letter na to, yung courtesy daw na binigay nila patungo kay VP Sara, naibalik naman daw sa kanila. So, habang ongoing investigation, kung maisipan pa raw ni VP Sara na lumapit pa, kung may kailangan pa raw o may gusto pa siyang ibigay na impormasyon, welcome naman daw siya sa NBI. Ipulso ko lang yung tanong dun sa yung supposed threat against VP Sara, which she mentioned and which was elaborated on by some of her supporter bloggers, including Sasasot. Di ba, the NBI kasi is supposed to be investigating all threats made to high officials. That's part of their mandate. May nabanggit ba doon si Director Santiago kung ano ang balak nila doon sa supposed threat against VP Sara? I know hindi binanggit dito. I know walang elaboration na binigay yung company VP Sara. Pero anong balak ng NBI doon? Parang namang we're all floating around waiting for the next Yes, next statement.
Correct, Sir Ed. Doon ang nasabi, ang pinaka-narinig din natin kanina tungkol dito is wala pa masyado magiging progress when it comes to investigating naman sa threats on part or on the side of VP Sara. Pero should there be other information na lulutang daw tungkol dito, syempre hindi naman daw nila din sasayangin yung oras at panahon para masilip if ever na may correlation ba talaga ito dito sa status or condition ni VP Sara when it comes to showing up sa subpoena and to other issues na related sa kanyang opisina. May mga intel network naman yung NBI, Sabi ni Director Santiago, sinubukan na daw nila yung preliminary findings, wala daw silang makuha. Oo. Ayun, about the threat. When we guested him here, diba? Over the phone, nabanggit niya rin. Wala silang Saka recently nakausap ko, inulit ko Sabi ko wala daw siyang makita, although they are trying Kasi bine-verify din nila. Kaya nga sana daw Nagsalita din si VP Sara kanina, sabi niya, wala daw siyang tiwala dun sa impeachment process kasi it's a political act. Pero may tiwala daw siya sa legal system. So I'm wondering, baka naman may balak talaga sila mag-formal cooperation. Baka dun patungo. Oo. For all you know, bumibitaw na sila ngayon sa impeachment, kagaya ng sabi nga ng Pangulo, di ba? Na parang wag niya i-diretso yung impeachment. Baka re-recta naman dun sa RTC. I don't know. We're just making educated guesses here. Pero mas may tiwala daw siya, sabi ni VP. May tiwala daw siya doon sa legal system natin. Meron doon sa sa press ko ni VP Sara, may nabanggit, di ba, tungkol sa impeachment complaints. Anong pagkakasabi niya? They've received the complaint already, or the complaints already. They expect a third one, tama ba? And what are their intentions or what are their plans if they're able to talk about them already? Yes, ang sabi ni VP Sara kanina, since may kopya na raw sila ng impeachment complaint, so yung legal counsels niya, inaaral na raw ito para alam nila rin kung paano sasagot sa mga ito. And they're expecting by the next week or by the next month or which is next year, may third complaint pa raw na lulutang. Pero kung sakali nga na mag-escalate ito to the point na may warrants of arrest na i-issue sa kanya, wala naman daw siyang plano na takasan ito. Kumbaga, harapin niya raw ang mga ito. Lahat ito. That's what I was fishing for. Nabanggit mo nga kanina so hindi siya magtatago, o hindi siya mag-zoom press ko na lang. Okay. pero marami nagsabi niya din. Marami nagsabi niya na. Well, actually from both sides, but anyway. Hindi ka naman na-arrestuhin kapag in-impeach ka. I mean the RTC. Nga naman, yung arrestin pag na-impeach ka Yung nga lang hindi ka arrestuhin, tatanggalin ka lang sa pwesto. Tsaka ng benefits. So what she's saying basically is whatever happens, whatever case that she will end up facing by next year, she is not going to go into hiding. She's going to face it squarely, whether in court or actually, if it has to be in court. Yes, correct, Sir Ed and Ms. Ami. Okay, sige. May iba ka pang chismis dyan, Merimon? Papangat pa ngayon. May ibang balita dyan. Kumustahin mo yung party niya? Kasi yun yung pinagpalit sa NBI Kumusta yung party? Nagitan ka ba? No, kasi tinatanong ko lang yan dahil pinagpalit yan doon sa investigation sa NBI. Ano ba nangyari doon sa party? So far, Ms. Ami, mukhang itong Thanksgiving party nila, nagkaroon naman opportunity yung mga media na marinig yung panig naman ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi niya na nga lang, hopefully by January na lang daw ulit magkita-kita ang media, pati nga raw siya. So she's going to, what does that imply? She's going to lay low until January na? O ano? Kasi maaga ka, December 11 pa lang Tama, December 11. Oo nga. Yes, sir. Wala kang ibang nasabi. Pero linggo pa. Yes, pero ang nasabi niya na lang kasi may plans pa or kailangan niya rin ata umuwi sa Davao dahil ililibing daw ang kanyang tsuhin. So baka medyo magiging busy-busy ang schedule ni Vice President. Well, siguro Merimon kanina hindi pa nalalaman na approve na ng BICAM hindi na niya mababawi yung budget niyang 1.3 billion. So, hindi pa siya natanong about it. Natsugi na diretso natsugi yung kanyang bigger budget. Yung 1.3 billion niya, wala na. Hindi pa yun nakaabot sa kanya during the press conference.
napag-usapan lang kanina sa press conference, Ms. Ami, is more on doon talaga sa confidential funds. And nung sinusubukan nga tanungin si VP Sara kung pagkakunwari po ba sa mga ordinaryong tao, paano nyo ba ito maipapaliwanag? Ang sabi ni VP Sara, kung ano yung na-explain niya hanggang doon pa lang kasi mahirap daw baka matakil yung intellectual side kaya kung saan ginagamit itong confidential funds. So medyo hindi rin talaga naging sobrang malalim yung naging discussion tungkol dito and medyo naging tikom din si VP Sara. I'm sorry, anong sabi niya? Baka matakil yung yung more on confidential funds pa rin ang naging topic kanina sa press conference ni VP Sara. Yeah, you were saying ang sabi ni VP Sara ayaw niyang magdagdag kasi baka matakal yung what was that you were saying? Yung intellectual. Yes. Intellectual. Well, what does that mean? Oh, yun nga, nabitin ako dun eh. Ano sabihin nun? Ano yung intellectual? Intellectual side? Anong ibig sabihin nun? Kumbaga, for the intels, di ba, isa rin po kasi sa magiging intelligence. O gamit itong, intellectual. For the intelligence, rather. Sorry. For the intelligence side. And siguro, idadagdag ko na lang din, Sir Ed and Miss Ami, nabanggit din tungkol pala doon sa acknowledgement receipt. And ang nasabi pala ni VP Sara, hindi rin daw sila sigurado na yung mga ARs na nandoon daw bureau ay baka ay pareho daw doon sa AR na meron sila. Kaya hindi rin daw sila makapagsabi tungkol dito sa acknowledgement receipts na over yung sa 1,000, meron palang questionable na about 400 na resibong either isang pangalan, magkaiba ang pirma, o isa yung pirma, magkakaiba yung mga pangalan. So yun yung pinaka naging sagot din pala doon ni VP Sara. Hindi rin daw sila makakasalita kasi hindi sila sure if yung AR na meron sila at yung AR na bine-verify ay pare-pareho daw. You mean she's implying na baka magkaiba ang iniimbestigahan ng Kongreso at ng COA versus yung kanilang sinubmit? Yes. Yes, Sir Eden. Galing COA yun eh. Oo. Tsaka, alam mo, galing COA yun, hindi yung galing sa House. Tsaka I did the refresher dun sa 2015 circular. Nakalagay doon talagang you have to even if it's confidential funds, you have to submit proper documentation to liquidate. And because Congress has oversight powers, you submit sealed envelopes ng confidential fund documentation to the Office of the President or the Senate President and or the House Speaker and the department head. So Congress still has physically the oversight function of being able to check the contents of that envelope. Yes. Pero yun nga ang nasabi ni VP Sara, hindi raw sila sure if pareho yung mga acknowledgement receipts na to. Kaya hindi raw sila makapag-comment tungkol doon sa pag-verify whether or not totoo ba yung mga taong pumirma doon sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Okay. Yan na yung defense nila. Oo nga eh. Yan na magiging defense nila. Although in the end, it's document versus document eh. Di ba? If this, pwedeng sabihin ng Congress ng COA, these are our documents that you submitted, then OVP, show us what the copies of the documents that you submitted. Because you would have records. Pero that's a serious accusation, na nagpepeke ng That sounds like tampering eh. That's a very serious accusation. Although she's just implying it pa lang. Under oath. Although she's just implying pa lang. Hindi pa naman accusation. Implying. But you can see the tack already of the arguments. Yes. Okay, but it's gonna be interesting kasi you can later on you can do a comparison because they should both have records. Okay. Mayroon baka may nakatawa pa yan, biglang may lumabas na confidential funds sa story. Wala na pong paliwanag. Wala na Sir Eden, Miss Abby. Siguro aabang na lang tayo sa mga susunod na araw. Next year, pag nagtuloy na ulit yung mga session, kung ano na nga ba yung plans nila. Kasi hindi pa ata nasisimulan yung ng Kongreso sa impeachment complaints eh. So we're hoping na within the remaining calendar for the Congress, umabot nga raw sa tamang proseso itong mga impeachment complaints. Okay. Maraming salamat, Marymon Reyes, ang ating mojo na nag-cover ng NBI kung saan hindi dumating ang inaasahan. Thanks, Marymon. Kasi, Ami, there's this very, very common misconception na
yung documentation ng intelligence and confidential funds, si sealed envelope yan, tapos walang pwedeng tumingin. Oo. Kaya nga sinasubmit, pwede mong tingnan. Sealed envelope yan, dapat hindi tingnan. Hindi po ganun yun. If you read carefully yung 2015 Joint Circular, it says there yung what has to be done, who to give the envelopes to. Yun. Who has access to the envelopes. Para ang makakatingin lang, yun dapat lang tumingin. Dapat makatingin. Kaya siya sealed. The institutions with oversight functions. Hindi siya completely public document. Hindi siya pangkalawakan. Ami. Baka in flight. Hindi. Ano may mga ka-meeting eh. Alam naman yun eh. Yung mga ka-meeting niya, may mga santo, may mga santa, may mga papa, may mga papita. Sari-sari mga kausap nun. But something really surprising, South Korean police raided President Yoon Suk Yeol's office on Wednesday. Where else do you see something like that? The police raided the president's office. Ilang presidente na nila, pinakulong nila, no? Hindi, pinakulong sila after they stepped down. Arestado nga yung defense minister nila, gusto na daw mag-suicide. Pero ito presidente is still incumbent. Yes. Surprise. So they raided his office following his late-night declaration of martial law. President Yoon is now the subject of criminal investigation into insurrection allegations. He is also banned from leaving the country. He has not been arrested or questioned by authorities. Yung nga lang, his office, the office of the president, has been raided by police. Ayaw niya mag-resign eh. Kaso he survived impeachment. Yeah, the first attempt. I don't think they have a limited number of impeachments, unlike us eh. Once a year. Yan na nga. Pero susubukan daw uli. Can you imagine that in the Philippines? Hindi, kahit daw nung in-order niya, yung tinatanong ko yung mga Korean nung in-order daw niya na nag-deploy siya ng special forces around the parliament nila. Yung mukha daw ng mga nagulat nung nalaman na, nung nakarating na sila doon, nagulat daw yung mga sundalo na doon pala sila pinadala. Unexpected. So may resistance even among the military. And those are elite forces, so medyo yun. Pag umalma yun, delikado yun. Pati yun, nagulat daw sila at merong ganong klaseng resistance. And that, so iniintay na lang natin. That also breeds resentment, if you use military forces for political purposes. Yes. That also breeds resentment. Although dito sa atin Okay. Mas given yan. Masyado magkalayo. Parang ibang kontinente talaga, no? Ibang planeta, no? So, but something to learn from, until the late 80s or mid-80s, nagmo-martial law pa in Korea. But look how far ahead they've gone. Yung nag-martial law nilang presidente, pinakulong nila. Kaya nga. Well, some things to look at and maybe learn from. Kaya pag may nakikilala kang presidente ng Korea, isipin mo, kailan kaya ito makukulong yan? Well, sabagay, tayo rin naman, no? Tayo hanggang hospital lang tayo. Hospital mga natin. Hindi lang yun. Sa farm. Arrest. Rest house niya. Naglalaro ng mga French duck. This is the Philippines, so adjust na lang tayo, adjust. Okay. Ano pa malaki natin story niyan, Bok? What else we have pending? Wala yung budget. Puring budget hindi ba? At saka yung inaabangan pa natin yung mga development dun sa West Philippine Sea. Mukhang wala namang deployment. Nagkaroon ng meeting yung US, Japan, and the Philippines first trilateral meeting. Pino-formalize lang naman yung mga alliances natin. Saka yan na nga kung anong gagawin, kung ano yung magiging mga assistance, mga cooperation. Pino-formalize na and strengthening, I guess. US, Japan, and the Philippines. Although, matagal nang ongoing yan. Ito, matagal na rin ongoing to. MMDA says the peak of the holiday traffic is here.
Surprise! Alam mo, parang headline ng diary. Parang headline ng diary yan eh. It's Christmas Day today. Still on the budget, yung maintenance and operating expenses, the Office of the President got a significant reduction dito sa pinaproba ng BICAM from 21.7 billion. Bumagsak sa 12.3 billion. Oh, that's so, what, 40%? So hinihintay pa din natin yung detalye nun. It's a 43.4% reduction. Malaki was that yes. Was that cut proposed by Malacanang or was it imposed by Congress? Would you know? Hindi ko pa alam kasi baka from last year to. In 2020, from the previous year. From the previous year. Malaki yung tinanggal. Malaki yung cut. Malaki yung cut. Kaya yun, interesting din yun. Sa ngayon na nga, hinihintay ko pa yung detalye ng unprogrammed appropriations kung magkano inabot dahil every year it grows exponentially. At diyan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng yan ang sinasite ng Department of Finance for its circular ordering all government-owned and controlled corporations, including PhilHealth, na ibalik sa National Treasury yung kanilang mga excess quote-unquote na pondo. In-impound yun actually. Actually, ginagawa yan noon pa na kapag may unspent yung mga departamento noon, especially nung time ni GMA, Gloria Macapagal-Arroyo, i-impound yung mga unspent, i-declare some savings, no? Kaya laging delay nun yung approval ng hindi umaabot ng anong tawag doon? Nare-reprogram. Ano yung term doon? May program doon. No, kapag naulit yung budget mo from the previous year, di ba? Hindi pa kasi approve yung susunod. Oo. There's a word for that may term doon sa ginagawa na yun. Na isa daw na malaking source ng corruption. So ayun, natigil na. In time naman to. Kaya lang nagkaroon naman ng unprogrammed appropriation. So, hinihintay natin ngayon na yung mga pondo. Wait, the date is December 11, so Congress goes on recess in 9 days. So kaya pa siguro itong ratify and mapirmahan before Christmas. Magra-ratify. Pero wala na sila magagawa dyan. No, I mean... diba? Unless magbabay ka muli kapag hindi na-ratify. No, I mean, the chances of the GAA being enacted before Christmas is highly likely naman. Hindi, ginarantiyahan na nila yun, di ba? Ginarantiyahan na nila yun. Saka yung AKAP, interesting, di ba? Nang sinama na yung mga senador, biglang pumayag na sila na... Talagang election year. Yeah, you have to share the joys. Election year Pero yung subsidy ng PhilHealth, ayan, dahil sa nagka-problema sila, na-demanda pa sa Supreme Court, no more subsidy for PhilHealth. Guess who I bumped into over lunch kanina sa Makati? Sino? Si Frank Drilon. Ano sabi niya? Sabi niya? Tumataba ka, sabi sa akin. Minsan lang kita makita, hihita mo ng ganyan. Ano sabi niya dyan sa mga impeachment? Saka, dapat ka naman may chismis siya. Wala kasing chismis tong si significant na si Ronald na sinasabi, nasa ICU na raw yung nasa emergency room. ICU, and if there's terminal failure, mortician na yan. Yes. Kaya mukhang tama si Clarita Carlos, di ba? Sinabi nga rin sa akin Sabi niya, she works, kaya importante siya, she works with the office of the speaker. Sabi niya sa akin, they don't have the numbers aren't there. Sabi niya, and you can quote me on that. She's talking about the numbers required to pass the impeachment, which is either 103 or 106, depende kung ano yung gusto nilang bilangin. Although most likely 106. You mean she was referring to, I know she works with the speaker, but she was referring to the congressional vote?
Akala ko she was referring to the Senate vote. The House. Oo. Tinanong ko sabi ko, Senado ba sinasabi mo? Hindi, House. Kaya nga importante siya eh. That's significant. Kasi sabi ko, tinanong ko bakit hindi nagsasalita si Speaker? Sabi ko, ano bang balita dyan? Ano bang marites sa House? Sabi niya, ay nako, the numbers are under and you can quote me on that. Sa House. But the numbers aren't there because the leadership of the House and Malacanang do not want to toss their hats in. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Hindi pa nagsasalita niya ng INC nung sinabi niya yan sa akin. Di lalo na ngayon. And even before the INC talked, nagbibilangan na rin sa Senado. Sinabi ko na nga. So, 9 ang kailangan mo to reject. 9. So, Bato, Bongo, Senator Amy, yung dalawang yung magkinang bilyar, 5 na yun. 3, 4, 5, 6. Tapos yung magkapatid daw na Cayetano and si Robin Padilla and Joel Villanueva. Yun ang bilang nila. Well, you need 16 to convict eh. So, 23 lang sila ngayon. Reject. 23 lang sila ngayon. So, hindi, ang bibilangin daw yung sheet eh. The sheet, 24, whether umalis o hindi. Hindi yung voters? Yun ang sabi. But even then, sobra-sobra na sila kung 9 yan. Kung 23 lang. Kaya baka Merry Christmas din si BP. Okay. Sabi, pag hindi na-impeach ngayon linggo, nag-iintay pa daw ng pangatlo. Mukhang wala na. Ano pa yung pangatlo? Tsaka wala rin pupuntahan eh. Pag hindi daw na-impeach ngayon linggo, medyo mahirap na next year. Okay, well, let's see. Hindi ba? Remember, magagather daw ng signature over the weekend. That was last weekend. That was last week. They were hoping by Monday, yung fast track, nandun na yung 103 or 106 signatures mo, diretso sa plenary, at ididiretso na ni Speaker sa Senate. That was the plan. Well, that was one of the plans anyway. Mukhang hindi nag-materialize. It's now Wednesday, wala pa rin nangyayari. And everybody's on Christmas party mode, including the Vice Christmas President. mode. Including the Vice President. Thanksgiving party mode na. Thanksgiving. Kaya siguro may Thanksgiving party rin, ano? Sige, Mok. Let's leave it at that muna. At maybe tomorrow, the next day, masasamahan tayo ni Tito Ronald Llamas sa ICU. Sa ICU. At pwede tayong makiramay. Nagpunta sa ICC, nakikichismis doon. Nagpunta sa ICC. Malalayo na. Malapit-lapit, tatawid lang siya doon sa malalayo pa rin yun. Train lang siya, papunta ron. Malaking kontinente yun eh. Okay. Nandun ng dahig yun eh. Okay. Maraming salamat. Aming pamintuan ang bossing ng Philippine Star. Okay. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.